Kadiri, hanggang kailan ko ba pagtitiisan si Carlo? Natatakot na tuloy ako. Paano kung siya nga ang... Ay, hindi pwede. No, ayoko. Gusto ko gwapo, mabango at mayaman. Mayaman na mayaman. Hindi naman nababagay ang ganda ko sa lugar na to at lalo na kay Carlo. Lord, please help me. Sa ating dalawa, ako ang nakakaalam kung anong makakabuti para sa akin. Malayo ang agwat ng edad namin. Pero alam ko, ramdam ko kung gaano niya ako kamahal at inaalagaan. Siyempre, dahil kailangan kanyang mapapaniwala hanggang sa pakasalan mo siya. Kapag nangyari ang gusto niya at nakuha niya na ang lahat ng kailangan niya, ewan ko na lang, Elena. Sana nga ay tama ka at mali ako. Sana hindi mo pagsisihan ang lahat ng ito. Hon, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Nay, tulong. Tulungan niyo kami. Mga wala kayong puso. Nagawa niyo lang ang paglaruan ng damdamin at lustayin ang yaman ni Don Emilio. Nagawa niyo pa siyang patayin mga mamamatay tao. Tandaan mo, mula sa araw na ito, gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Hindi niyo mararamdaman ang kaginhawahan kahit paano ang gawin ninyo. Magdusa kayo hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Taon, Quezon. Mula sa mahimbing na pagkakatulog sa mesa kung saan naroon pa ang mga walang laman na bote at nakatulog na rin sa upuan ang dalawa pang kaibigan nitong babae na kanyang kainuman. Mga mer. Hoy, tingnan mo ang mga ito. Wala talaga kayo sa akin pagdating sa inuman. Hay, makauwi na nga. Ay mga mere, mauna na ako sa inyo ha. Siguradong pauwi na rin si Marco. Ano kayang balita kay Tanda? Hindi niya pa rin ako tinatawagan. Nakakainis kung kailan naman ako wala ng pera at saka naman siya nagkasakit. Habang naglalakad ng pasuray-suray, pinagtitinginan naman yun ng mga tambay na nagkukumpulan. Ang sexy naman ni Aling Elena. Kaya naman pala ang ganda ni Sofia eh. Anong tinitingin-tingin niyo dyan ha? Gusto niyong pagdudukutin kayo mga mata ninyo? Mga manyakis na to, magsiwi na kayo sa bahay niyo. Ang dudugyot niyo. Wala na kayong ibang ginawa kundi pagpantasya ng anak ko. Hoy! Maglaway kayo dahil hindi mga katulad niyong pinapangarap kong mapangasawa ng anak ko. Dumura pa yon bago tuluyang naglakad. Grabe naman kung magsalita at manlaip-ong si Aling Elena. Konting diferensya lang naman ang lamang ng syota niyo sa atin. Sino nga yun? Yung bungal na tricycle driver ha? Yun pala yun si Carlo. Pinatulan niya yun? Sinabi mo pa. Pero sa tingin ko ginagamit lang siya ng mag-inang yan eh. Yan si Aling Elena maliban dyan sa kinakasama niyang si Marco. Sa pagkakaalam ko bigatin ang matandang syota na pinaglalaruan yan. Kaya nga napag-aral si Sofia dahil kita mo naman wala namang trabaho tapos puro bisyo. Parang tayo lang pero may anak na malapit na magtapos ng nursing. Sarap ng buhay ba? Tiba-tiba Kawawa naman pala si Carlo. Sayang naman yung pagod niya sa pamamasada kung sa huli ay iiwan din naman pala siya ni Sofia at maghahanap ng mayamang si. Patuloy sa pagkukwentuhan ang mga iyon. Maya-maya pa, dumaan naman si Marco na nakakunot ang noo at animo ay pagod na pagod. Isa yun sa mga tauhan ng matandang kasintahan ni Elena. Ipinakilala niya si Elena bilang pinsan upang maisagawa ang kanilang planong perahan ang matanda. Samantala, hoy, Sofia, bumangon ka nga dyan. Bakit ba dyan ka natulog sa sofa at ang dami mong kalat? Iligpit mo nga ang mga yan. Nagluto ka na ba? May pagkain na dyan. Saan ka na naman kasi nanggaling? Amoy alak ka na naman. Hindi ho kalat yan. Mga reviewer ko yan. Hay, ang sakit sa ulo. Kahit anong gawin ko parang wala namang pumapasok sa utak ko. Nakakapagod mag-aral. Anong gusto mo? Tumigil sa pag-aaral, humilata na lamang at maghintay ng grasya sa boyfriend mong kakarampot lang naman ang kita. Aba, mag-isip-isip ka naman, Sofia. Huwag mong pahiralin yung katamaran mo sa pag-aaral at yung kabuhan mo. Hay Hindi nga kasi kaya ng utak ko. Hindi naman ako nakakasabay sa kanila at nagmumukha pa akong tanga. Ang hirap-hirap kaya. Hay, aba, 1 taon na lang naman matatapos ka na.
Ngayon ka pa talaga titigil? Tumigil ka. Konting tiis na lang. Marami pa akong pangarap para sa'yo. Pagkatapos mong mag-aaral, mag-a-abroad ka para doon ka na magtrabaho at mas malaki ang sahod doon. Pagkatapos, maghanap ka ng mayaman na mapapangasawa doon. Kaya mag-ingat ka sa jowa-jowaan mong huwag na huwag kang magpapaano. Ese. Hay, na. Huwag ka na maingay, nay. Mamaya batuhin na tayo ng mga kapitbahay eh. Sige na. Pagod na rin naman akong maging mahirap no sige na si Carlo. Kailangan ko pa siya, nay. Kaya kahit konting pakitang tao naman, kung makalait naman kayo ng jowa ko kayo nga nagtiti sa gurang na yon. Hoy ano ngayon? At least sa akin maraming datong. At teka lang ha baka nakakalimutan mo ultim nilalaman natin sa araw-araw galing sa kanya. Esen, ano na naman yung pinag-aawayan nyo? Huwag ka nga ang makisawsaw. Anong balita kay Tanda? Nakita mo ba siya? Ha? Wala na si Tanda. Nasa kabaong na. Kinakausap kita ng maayos. Huwag mo akong niloloko. Seryoso ako. Patay na si Tanda. Inatake daw sa puso nung nakaraan. Nung huli kayo magkita, ano bang ginawa mo doon? Aba, wala. Malay ko ba naman Maayos at ganadong-ganado pa siya na magkasama kami. Hindi siya pwedeng mamatay. Paano na tayo? Paano na ang pag-aaral ni Sofia? Hopeless na. Yan nga rin ang iniisip ko Kapag minamalas nga naman. Uwi na muna ako sa probinsya namin. Ngayong wala na siya di wala na rin kaming trabaho. Ha? Uwi ka sa probinsya? Bakit? Paano tayo? Ako Marco baka naman pwede kang mag-apply ng ibang trabaho. Kailangan ko ang tulong mo. Alam mo namang nag-aaral si Sofia kaya. Nagbibiro ka ba? Hindi ko obligasyon yan. Anak mo yan. Ano? Huhututan mo rin ako katulad ni Tanda. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin. Yan. Pareho naman tayo nakinabang doon Tapos ngayon iiwan mo kami sa ere. Hayop ka. Gusto mong umalis ba? Sige pagbibigyan kita. Teka anong ginagawa mo? Sandali lang. Ayan lumayas ka. Ay teka huwag mong pupulutin yan. Naalala ko. Ako nga palang bumili ng mga yan kaya isa sa mga say dalhin. Ano pang hinihintay mo? Layas. Galit na pinagtulakan noon si Marco palabas at isinara ang kanilang pintuan. Hayop na iyon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, iiwan niya ako dahil wala na siyang mahihita. Anong gagawin ko? Lintik na buhay to hay, kesa umiyak kayo dyan. Ba't niyo na lamang subukan na maghanap ng maayos na trabaho? Nay, kung makapagsalita ka naman, akala mo ba ganun lang kadali na maghanap ng trabaho? Ni hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral, paano ako makakakuha ng trabaho na sapat sa pangangailangan natin? Ano? Maglalabandera ako para makapag-aral ka lang. Yun na nga Ba't natin ipipilit kung hindi kaya? Kaya ngayon mas mabuti pang tumigil na lang ako sa pag-aaral at ako na maghahanap ng trabaho para sa atin. Tanga, hindi pwede. Mag-isip ka nga. Gamitin mo naman yung kokote mo. Wala ka bang kahit konting diskarte para makapagtapos ka ng pag-aaral? Aba, hindi pwede. Pagtatawanan tayo ng mga kapitbahay nating tsismosa at pakilamera kapag tumigil ka. Hay nakakawala na ng gana. Makatulog na nga lang. Lintik kasing matanda yon. Hindi ka man lang hinintay makagraduate bago natigo. Padabugong humiga sabay na pahagulhol. Mula nang mabuntis ay iniwan siya ng totoong ama ni Sofia at doon nagsimulang magkandal leche-leche ang kanyang buhay. Lahat na lang ba ng taong mahal ko iiwan ako? Basta hindi ako titigil hanggat hindi nakakaahon sa lintik na kahirapan na to, si Sofia na lang ang pag-asa ko. Kung kailangan kong bumalik sa dati kong trabaho para makatapos siya, gagawin ko. Matagal pa yung nagpagulong-gulong sa higaan bago nakatulog. Maya't maya naman sinisilip ni Sofia ang kanyang ina sa masikip na kwarto nito bago tuluyang pumasok sa kanyang silid at natulog na rin. Kinabukasan, maagang nagising si Elena. Umupo yun sa sala at inaalala ang mga nangyari nung gabi. Napabuntong hininga at tumayo.
Pagkatapos ay binuksan ang bintana at ang kanilang pinto. Pakinig niya ang ingay ng mga tao sa labas. Pati na ang mga bata na maagang naglalaro at nagtatakbuhan sa makitid na iskinita. Hoy, magsiwi nga kayo sa mga bahay nyo. Napakaingay nyo. Doon kayo maglaro sa malayo. O, mga tsismosa, ano na naman ang tinitingin-tingin nyo? Ha? Bago ba yung pinag-uusapan nyo? O, ako na naman ang topic nyo. Baka kulang pang alam nyo, sabihin nyo lang at ipapaalam ko sa inyo gamit ang kamao ko. Tara na mga mere, doon tayo sa tapat nila at sabayan natin ng mainit-init na kape kasing init ang ulo ni Elena. Malamang sa malamang walang pera yan. Wala na ngang pera. Iniwan pa ng jowa niyang palamunin. Ay kaya naman pala. Naghalakhakan pa yon habang papaalis na lalo namang ikinairita ni Elena. Kapag ako yumaman, makikita niyo ang papangit niyo. Magandang umaga po, Nanay Elena. O anong maganda sa umaga? Paano gaganda ang umaga ko kung ganyang mukha ang bubungad sa akin? May ligaya naman. Pasensya na. Wala nang itotodo tong kagwapuhan na magiging manugang nyo. Ang importante po, masarap ako. Anong masarap? Anong pinagsasabi mo dyan? Gusto mong tadyakan kita, ha? Teka lang. Hindi pa po kasi tapos. Relax lang kayo. Ang ibig ko pong sabihin, masarap po akong magluto. Ganun ba? Oo siya. Sa susunod linawin mo agad. Hay, ano ba yung dala mo? Mapapakinabangan ko ba yan? Opo. Ano po ito? Pansit na nabili ko doon sa may kanto tapos sinamahan ko na rin po ng pandesal. Paborito po kasi to ni baby ko eh. Gising na po ba siya? Tulog pa. Huwag mo munang gisingin at puyat kaka-review kagabi. Ako na lang ang mag-aabot nito. Mga binili mo Sige po, Nanay Elena. Para sa inyo po yung dalawa at sa kakay ay naku, ang daming sinasabi. Baka kung sino pa mabanggit mo at uminit na naman ang ulo ko. Ay siya nga pala. Wala na nga pala kaming kape. Nakalimutan ko. Pasuyo naman Dami-damihan mo na para naman abutin ang 1 linggo. Ay sige po. Kape lang po pala. Dapat sinabi niyo na kaagad. Sandali lang po. Babalik din po ako kaagad. Makabili na nga. Siguro naman gising na ang bebe ko pagbalik ko. Sana masilayan ko man lang siya bago ako mamasada. Samantala, makabangon na nga. Maaga pa ang klase ko ngayon, Nay. O, saan galing yan? Ang dami naman. Sino may birthday at may papansit pa? Huwag na maraming tanong. Kumain ka na lang. Buti na lang at nakalibre tayo ng almusal. Kumuha ng mangkok si Sofia sabay umupo na sa harap ng mesa. Nakangiti pa yung isinalin ang paborito niyang pansit sa mangkok. Sabay inabot ang pandesal. Kayo ang bumili nito, Nay. Hay, sinabi na ng babe. Gising ka na pala. Nay Elena, ito na po yung kapeng pinapabili nyo. Dinamihan ko na ho katulad ng sabi nyo. Bebe, kumusta? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Kumain ka na marami ha? Tapos tawagan mo na lang ako kapag paalis ka na at ihatid kita. Salamat, bebe. Ikaw talaga. Sao pala galing ang mga to thank you, bebe. May kiss ka sa akin mamaya. Carlo, baka gusto mo namang maligo muna at magbihis bago mo ihatid itong si Sofia. Tingnan mo nga yung shorts mo nang gigitata na at magsipilyo ka rin ng maigi at baka mahimatay ang anak ko kapag hinalikan mo. Nay naman. Okay lang, mahal. Medyo nilamig kasi ako kahapon kaya tinamad ako maligo eh. O siya, maiwan na muna kita ha. Babalikan na lang kita, bebe. Sige na. Mag-aasikaso pa naman ako. Ay siya nga pala, bebe. Wala pala akong baon. Baka naman pwedeng ayan 3 ayan na ba yan? Sabihin mo lang sa akin kung kulang may naitabi pa naman ako. Tama na yan. Mabuti pa pahiramin mo ako ng 5 at may importante akong bibilhin. Hindi naman nagdalawang isip na iabot ni Carlo ang pera na hinihiram ni Aling Elena dahil kinukuha niya ang loob ng ina ng kanyang pinakamamahal na girlfriend na si Sofia. Agad na ring umalis yon at nagpatuloy na sa pagkain ng almusal ang mag-ina. Alam mo, tama ka, may pakinabang rin naman talaga yung si Carlo.
Baka naman kaya mo nang dumiskarte sa kanya kung paano ka makakapag-enroll sa susunod na semester. Hay, mabuti kung matanggap ulit ako sa dati kong pinapasukan na bar. Basta asikasuhin mo yung pag-aaral mo at samahan mo ng konting diskarte kung paano tayo makakaraos sa araw-araw. Mag-iisip ako ng paraan ha. Ayaw ko namang maghirap tayo na parang daga. Kailangan nating magpayaman nang hindi tayo minamata ng mga kapitbahay natin na hamak na masikahos din naman sa atin. Sa loob ng mahigit 1 linggo, hatid sundo ni Carlo si Sofia sa eskwelahan. Yun din ang gumagastos para sa pangangailangan ng dalaga, lalo na nangaman sitwasyon nito. Isang gabi, matapos iparada ni Carlo ang kanyang tricycle sa tapat ng kanyang bahay, agad niyang inalalayang bumaba si Sofia. Halika na, mahal kong prinsesa. Ako na magdadala niyang mga gamit mo. Salamat, bebe. Aray. Masyado naman kasing mababa ang tricycle mo. Naku, pasensya ka na ha. Nauntog ka tuloy. Patingin nga. Masakit ba? Okay lang. Malayo to sa bituka. Huwag kang mag-alala, bebe. Magsusumikap ako para kapag may trabaho ka na kotse nang gagamitin kong panghatid sundo sa'yo. At talaga? Promise mo iyan ha? Thank you, bebe. The best ka talaga. Hay, buti na lang nandyan ka lagi para sa akin. Paano na lang kung wala ka? Pero pasensya ka na ha. Walang-wala talaga ngayon si nanay eh. Walang trabaho, walang pera. At alam mo ba gabi-gabi iniakan niya pa rin si Marco. Hay, tapang-tapangan lang din si nanay. Pero saksakan ng rupok yun pagdating sa pag-ibig. Makakalimot din yun. Siyempre ilang taon din naman silang nagsama sa iisang bubong. Hello. Wala din naman silang ginawa kundi magbangayan. At sa totoong lang wala namang ambag yun sa buhay ni nanay. Siya pa nga ang pinagkakagastusan at akala mo laging may patagong pera eh. Sa madaling salita, batugan palamunin. Buti nga naghiwalay na sila kasi nakakarinig kayang kasama yon. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mahiyaang magsabi sa akin. Hindi kita pababayaan. Kung kailangan kong magdoble kayod para makatulong sa iyo gagawin ko. Halika na, sigurado hinihintay ka na ni Nanay Elena. Wala yata si nanay. Mukhang may rocket siya ngayong gabi. Rocket? Saan? Dating kawi. Alam mo na yun ah. Nanay mo talaga oh. Basta huwag kang tutulad sa kanya ha. Sira. Kaya nga ako nag-aaral, di ba? Kaya nga kahit nakakahiya sa'yo. Ano ka ba? Huwag mo nang problemahin ang nagawa naman ako ng paraan para sa tuition fee mo. Basta kapag may trabaho ka na, pakasal na tayo, bebe. Ha? Kasal ka dyan. Ay. Ano ka? Sinuswerte. Halika na, bilisan na natin at magsasaing pa ako ah. Nakakapagod ang araw na to pagdating sa bahay. Tinulungan pa ni Carlo na magligpit ng mga kalat at maglinis si Sofia habang nagluluto ang dalaga ng hapunan. Doon na rin naghapunan yon at siya na rin ang naghugas ng kanilang pinagkainan dahil maraming kailangan na tapusin si Sofia sa kanyang assignment. Matapos magligpit sa kusina ang binata ay nagpaalam na yon sa kanyang kasintahan. Bebe, uwi na ako ha. Isara mo na maayos tong pinto. May kailangan ka pa ba? May utos ka? Wala na bebe. Salamat talaga ha. Sige na, umuwi ka na at magpahinga ka na rin. Bebe, wala ka bang nakakalimutan? Wala naman. Ano ba yun talaga bang pauwiin mo na ako ha? Malamang sabi mo uwi ka na. Hindi ka naman pwedeng matulog dito. Gusto mo bang mabugbog ni nanay? Hay, ang ibig kong sabihin ay talaga bang pauwiin mo ako na wala man lang kiss at ayun lang pala eh. O sige na umuwi ka na dali. Nang makaalis ang binata ay dali-dali namang tumakbo si Sofia papunta sa lababo. Kadiri. Ha? Hanggang kailan ko ba pagtitiisan si Bungal? Natatakot na tuloy ako. Paano kung siya nga ang ay hindi pwede? No. Ayoko. Gusto ko gwapo, mabango at mayaman. Mayaman na mayaman. Hindi naman nababagay ang ganda ko sa lugar na to at lalo na kay Carlo. Lord, please help me. Makapagtuof na nga lang ulit. Pagkatapos magsipilyo ay agad nang bumalik yon sa kanyang ginagawa.
At nang matapos ay agad na rin tumungo sa kanyang kwarto. Samantala, sa isang bar kung saan nagtatrabaho si Elena, masaya yung nakikipag-usap sa isang matanda na matagal ng customer ng bar na iyon. Naku sir, parang wala hong nagbago sa inyo. Napakagwapo at ang tikas-tikas pa rin ang katawan nyo. Ganun talaga? Maalaga ako sa katawan eh. Ang edad para sa akin ay numero lamang. Tingnan mo naman. Ikaw kumusta ka? Dekada ata ang nakalipas ay ngayon lamang ulit kita nakita dito. Nasaan na yung anak mo? Hindi ba't nakita kita isang beses na kasama mo siya? Oho si Sofia. Nako, dalagang daga na boss at napakaganda. Siyempre mana sa akin. Tingnan niyo naman. Ipinakita ni Elena sa matanda ang magagandang larawan ng kanyang anak. Kitang-kita niya sa mata nito kung gaano natakam iyon sa kagandahan na tinataglay ni Sofia. Alam niya kasi noon pa man ay mahilig sa mga bata pa ang matandang yun. Mukhang alam ko na kung paano susolusyonan ang problema naming mag-ina. Mukhang naamoy ko na ang swerte. Napakahusay ko talaga. Ano boss? Pasado ba? Ay. Yes. So sexy and beautiful. May boyfriend na ba yan? Naku, wala pa. Fresh na fresh ika nga. Mas fresh pa sa lumpiang sariwa. Masyado ka talagang palabo. Hindi ka pa rin nagbabago. I like her. Mas maganda siya sa'yo. Aray ko naman boss. Pero na. Aminado naman ako dyan. Kaya nga hinahanapan ko iyon ng matinong mapapangasawa eh. Yung kaya siyang bigyan ng magandang buhay. Alam mo naman ayaw ko siyang matulad sa akin kahit medyo. Kahit medyo nahihirapan ako ngayon. Pero para sa kanya, lahat gagawin ko. Boss, ano ba yung trabaho mo ngayon? Yung dati kang negosyo, yung malaking construction firm. Yun pa rin. Bakit, interesado ka? Naku, para naman sa kinakapatid mo na si Sofia. Gusto kong makatulong. Pwede kitang i-recommend sa opisina ko. Fresh graduate ng nursing, perfect para sa clinic natin. Talaga boss? Hay Diyos ko, salamat. Ano ba yung swerte na to? Sige, bukas mismo dalhin mo siya sa akin. Pero syempre, may kapalit. Ano yun? Ikaw ang alam mo. Naman, boss. Para sa mag-ina ko, kahit ano. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang plano ni Elena. Dinala niya si Sofia sa opisina ng matanda na nagngangalang Don Vicente. Kitang-kita ni Sofia ang karangyaan ng lugar, mga mataas na building, mga luxury car sa parking lot, at ang matandang boss na ngumingiti ng nakakabighani. Maganda ka talaga, Sofia. Parang ang ina mo noong kabataan niya. Pero mas maganda ka. Nahihiya si Sofia, pero sa loob-loob niya, iniisip na, sana ito na ang swerte namin. Mayaman, gwapo pa kahit matanda. Elena naman, sa gilid, umingiti ng mapanuri, alam niyang ito na ang susunod na biktima. Habang nag-ikot si Sofia sa opisina bilang bagong nurse aide, ramdam niya ang mga tingin ng Don Vicente. Hindi lang tingin, parang hawak na hawak siya sa mga mata na iyon, parang may dilim na sumusunod sa bawat galaw niya. Sofia, halika sa opisina ko mamaya. May gagawin tayong importanteng check-up. Napalunok si Sofia. Alam niyang hindi ito simpleng check-up. Pero para sa pera, para sa magandang buhay, pipilitin niya. Gabi-gabi, pag-uwi, nagkukwento siya kay Elena. Mabait si boss. Binigyan pa ako ng bonus agad. Elena tumatawa. Sige, gamitin mo yung ganda mo. Huwag kang magpaagrabyado, ha? Konting diskarte lang. Pero hindi alam ni Sofia na sa bawat bonus, sa bawat regalo, mga mamahaling damit, jewelry, may kapalit. Don Vicente ay hindi lang mayaman, may madilim na sikreto. Sa kanyang mansyon, may silid na walang bintana, puno ng mga larawan ng mga babaeng katulad ni Sofia, mga nawawalang dalaga na naging tulong sa kanyang negosyo. Ikaw ang perpekto, bulong niya sa kanya isang gabi, habang hinahawakan ang kamay niya sa loob ng opisina. Sofia nanginginig pero hindi tumatanggi. Para sa atin, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Samantala, si Carlo, hindi niya alam ang lahat. Patuloy siyang nagmamaneho ng tricycle, naghahatid sundo kay Sofia, nagbibigay ng pera kahit kakarampot.
Mahal, bakit parang laging pagod ka? Tanong niya. Review lang, bebe. Huwag kang mag-alala. Pero sa loob, si Sofia ay nagsisimula ng magduda. Bakit ba kasi hindi ka nalang nagbago? Hindi ka bagay sa akin. At ang mga gabi, habang natutulog si Carlo sa kanyang kubo, may anino na sumusunod sa kanya, mga bulong na hindi ka sapat. Mawawala ka na. Isang gabi, habang nag-iinom si Elena sa bar, dumating ang balita. Patay na si Don Emilio. Hindi siya makapaniwala. Paano? Inatake sa puso. Pero may bulong-bulungan na hindi natural. Na may sumpa. Elena napatigil. Naalala niya ang mga gabi na pinapatay niya ang matanda sa kama, habang natutulog siya sa tabi, iniisip na konting tiis na lang, tapos pera na. Pero ngayon, ang pera ay nawala. Si Marco, umalis na rin. Hayop ka. Pagkatapos mo akong gamitin, sigaw niya sa kawalan. Kinabukasan, nagising si Elena sa kakaibang pakiramdam. Ang kanyang balat, parang may kumakamot sa loob, parang libu-libong insekto na gumagapang sa ilalim ng balat niya. Ano to? Bulong niya, habang nakikita ang mga pulang guhit sa kanyang braso, parang kinagat ng hindi makikitang bagay. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagbulungan. May sumpayan. Patay na ang matanda, sisunod sila. Elena tinawanan lang. Mga tsismosa. Hindi totoo yan. Pero hindi matapos ang gabi na yon. Habang natutulog si Sofia, nagising siya sa tunog ng mga yabag sa kisam, parang may gumagapang, mabigat na hakbang na hindi tao. Nay, tawag niya. Wala. Pero sa dingding, may anino ng isang matanda, nakangiti, dila niyang mahaba na sumusundot sa hangin. Babawi ako, bulong ng anino, bago naglaho. Sofia nanginginig, pero hindi niya sinabi. Bangungot lang yan. Patuloy ang mga araw. Si Carlo, lalong nagiging malapit. Bebe, pakasal na tayo. Hindi ko na kaya na wala ka sa buhay ko. Sofia humingiti, pero sa loob, paano kung may mas maganda? Pero ang sumpa ay nagsisimula na. Isang umaga, nagising si Elena na may dugo sa bibig, hindi dugo niya, kundi parang lasa ng bulok na laman. Ano to? Habang ang kanyang tiyan ay sumasakit, parang may humihila sa loob, parang may dila na sumusipsip ng buhay niya. Sa ospital, stress lang, sabi ng doktor. Pero Elena alam, ito ang simula ng parusa. Habang nagpapatuloy ang kwento, lumalala ang mga pangyayari. Si Sofia, sa eskwela, nagsisimulang makita ang mga anino, mga mukha ng mga babaeng nauna, mga biktima ni Don Emilio, nakatingin sa kanya mula sa salamin. Huwag kang maging katulad namin, bulong nila. Si Carlo, sa kanyang tricycle, biglang nawawala ang preno, halos mabangga, habang naririnig ang tawa ng matanda sa hangin. Mawawala ka sa kanya. Isang gabi, bumalik si Elena sa bar, nag-flirt sa bagong customer, isang matandang negosyante ulit. Boss, para sa anak ko. Pero habang nag-uusap, biglang lumamig ang paligid. Ang mga ilaw kumukurap at sa likod ng matanda, may anino ng Don Emilio, galit na galit. Hindi mo ako matatakasan. Elena nagsigaw, pero wala ang iba. Nagising siya sa sahig, puno ng gasgas, parang kinagat ng hayop. Si Sofia naman, sa opisina ni Don Vicente, nagsisimulang mag-enjoy sa pera. Mga bagong damit, mga date sa mamahaling restaurant. Pero bawat gabi, nagigising siya sa panaginip na siya ang nasa kama ng matanda, habang ang dila nito ay sumusundot sa kanyang balat, hinahatak ang kaluluwa. Para sa pera, paulit-ulit. Pero ang takot ay lumalaki, ang kanyang balat, nagsisimulang magkaroon ng mga spot na itim, parang nabubulok mula sa loob. Isabel, ang kapatid ni Don Emilio, hindi na naghihintay. Sa kanyang bahay sa probinsya, naghanda ng ritual. Mga kandilang itim na sumisindi ng mag-isa, bungo ng patay na hayop at ang larawan ng mag-ina. Dusa kayo, bulong niya, habang ang dugo mula sa kanyang daliri ay tumutulo sa altar. Ang hangin ay lumamig, parang may humihinga sa kanyang liig, pero hindi takot, galit. Para kay Emilio, babayaran niyo. Ang unang epekto, si Elena, sa bar, biglang nawala ng malay, habang ang mga customer ay nakikita ang anino sa likod niya, mga mata na pula, nakatingin. May sumusunod sa kanya, bulong nila. Sa ospital, histeria, sabi ng doktor. Pero ang kanyang mga ugat, nagsisimulang maging itim, parang laso na kumakalat.
Si Sofia, sa date kay Don Vicente, biglang sumakit ang ulo niya, parang may tinutusok sa templo. Nakita niya ang mukha ng Don Emilio sa mukha ng matanda. Hindi ka magkakaanak na lalaki, bulong ng anino. Sofia tumakbo pa uwi, umiiyak. Nay, may sumpa tayo. Elena, sa unang pagkakataon, natakot. Ano to? Bakit ganito? Pero hindi nila inalis ang plano. Patuloy silang gumagamit kay Carlo para sa pera, habang ang Don Vicente ay lalong lumalapit. Pero ang mga gabi, puno ng terror, mga ungol sa labas ng bintana, mga kuko na kumakalmot sa pinto, at ang amoy ng bulok na sumusunod sa hangin. Isang gabi, nag-away sila. Ne, umalis na tayo. May sumusunod sa atin. Elena, galit, huwag kang duwag. Para sa pera yan. Pero habang nag-aaway, biglang lumitaw ang anino sa kisam, si Don Emilio, dila niyang mahaba, sumusundot pababa. Elena nagsigaw, hinawakan ang kanyang tiyan, parang may kumakain sa loob. Dugong itim ang tumulo mula sa kanyang bibig. Sa ospital, paulit-ulit. Sakit sa bituka, sabi ng doktor. Pero ang totoo, ang sumpa ay kumakalat, mga insekto na hindi makikita, gumagapang sa katawan nila, kinakain ang laman mula sa loob. Si Sofia, nagsisimulang magkaroon ng mga panaginip na siya ang nagiging matanda, kinakain ng sariling kaluluwa. Si Carlo, hindi alam, pero ramdam niya, ang kanyang tricycle, biglang may gasgas na hindi niya ginawa, parang kinagat. Mahal, bakit parang iniiwasan mo ako? Sofia, wala, bebe. Love you. Pero sa loob, kadiri ka. Lumipas ang mga linggo. Si Elena, lumalala ang kanyang balat, nagsisimulang magpil, parang nabubulok na prutas. Mga sugat na hindi gumagaling, puno ng uod na hindi makikita ng doktor. Ano to? Parang may kumakain sa akin, habang ang mga mata niya, nagsisimulang maging pula sa gabi, parang apoy. Si Sofia, sa opisina, nagiging malapit kay Don Vicente. Boss, salamat sa lahat. Pero isang gabi, habang nagkakasama sila, biglang lumitaw ang anino, si Don Emilio, hawak ang liig ng matanda. Hindi mo siya makukuha. Don Vicente nawala ng malay, dugo mula sa kanyang mata. Sofia tumakbo, terror sa dibdib. Umuwi siya, umiiyak. Nay, patay na rin siya. Sumpa to. Elena, mahina na, hindi pera pa rin. Pero ang kanyang boses, parang hindi niya, parang may iba sa loob. Isabel, sa kanyang ritual, lalong lumalakas. Mga kandila na hindi namamatay, bungo na gumagalaw ng mag-isa. Dusa, dusa, dusa. At sa bawat salita, ang hangin sa Quezon ay lumamig, parang taglamig sa gitna ng tag-araw. Mga hayop sa baryo, biglang namamatay, mga mata nila pula. Sa bahay ng mag-ina, ang mga gabi ay impyerno. Mga tunog ng mga paa sa bubong, parang maraming tao, ngunit wala. Mga bulong sa tenga, babawi kami. Si Sofia, nagiging baliw, nakikita niya ang kanyang sariling mukha sa salamin, ngunit itim na itim, dila na mahaba. Hindi ako. Sino ka? Isang gabi, nagluto si Sofia ng lugaw para sa ina. Pero habang naghihalo, biglang nagbago ang kanyang kamay, parang hindi niya, parang may kumokontrol. Nay, kumain ka. Pero ang kutsara, hindi niya ikinontrol, inabot sa bibig ni Elena ng malakas, nasunog ang labi. Elena nagsigaw, ano to? Bakit mo ako sinasaktan? Sofia, umiiyak, hindi ko. May iba. Pero ang sumpa ay lalong lumala. Ang tiyan ni Elena, lumalaki, parang may buhay sa loob na hindi bata, parang mga uod na gumagalaw. Tulungan mo ako, sigaw niya. Sofia, nataranta, nagbigay ng gamot, pero ang gamot, biglang nagbula, parang lason. Elena umubo ng dugo, itim na dugo na amoy bulok. Sa ospital, paulit-ulit. Mga doktor, nagtataka. Parang cursed. Pero hindi nila sinabi. Si Sofia, nagiging payat, mga sugat sa kanyang paa, parang kinagat ng hindi makitang insekto, nananakit na parang apoy sa loob. Isang araw, nagdesisyon si Sofia na magbenta ng bahay. Para sa pera, nay. Pero habang naghahanap ng dokumento, biglang lumitaw ang anino, si Don Emilio, hawak ang mga papel, sinunog sa harap niya. Wala ka ng labas. Sofia nagsigaw, ang kanyang kamay nasunog, parang hindi tunay. Sa kusina, isang gabi, nag-init si Sofia.
Bakit mo ako pinahirap, Nay? At biglang, hindi niya kontrolado, sinindihan ang kalan, ang apoy, hindi ordinaryo, parang may buhay, kumalat ng mabilis. Si Elena, sa wheelchair, hindi makagalaw, ang apoy sumusunod sa kanya, kinakain ang kanyang damit, balat. Anak, tulong! Pero si Sofia, tumatawa, parang hindi siya, parang ang sumpa ang nagsasalita. Mga kapitbahay, nakarinig ng pagsabog. Lumabas, nakita si Sofia sa labas, humahalakhak, habang ang bahay ay nasusunog. Mga insekto, lumipad mula sa apoy, mga itim na langaw, hindi ordinaryo, dumapo sa balat ni Sofia, kinakagat, nag-iiwan ng sugat na hindi gumagaling. Ano to? Sigaw niya, nawalan ng malay. Sa kulungan, nagising si Sofia. Nasaan ako? Ang kanyang balat, puno ng sugat, parang kinain ng apoy at insekto. Palabasan niyo ako. Pero ang gwardya, magdasal ka na. Pinatay mo ang nanay mo. Sofia umiiyak, hindi. Hindi ko. Pero sa loob, ramdam niya, ang sumpa ay nasa kanya na, kumakain ang kanyang isip. Makalipas ang mga araw, lumala siya. Mga panaginip na siya ang nagiging insekto, gumagapang sa katawan ng iba. Sa selda, nakikita niya ang mga anino, mga biktima, nakatingin, naghihintay. Susunod ka. Sa ospital ng mga baliw, nagbubuntis siya, 2 buwan na, ngunit hindi niya alam ng ama. Baby ko, bulong niya, habang hinahawakan ang tiyan, parang may gumagalaw sa loob na hindi normal, parang maliit na dila na sumusundot. Si Miguel, anak ni Don Emilio, pumunta kasama si Isabel. Buntis siya. Isabel, galit pa rin, pero nakita ang pagbabago. Si Sofia, payat, sugat-sugat, mga mata na walang ningning. Dapat mamatay siya. Pero si Miguel, nakaramdam ng awa. Para sa bata. Makalipas ang 6 na taon, si Miguel, hawak ang kamay ng bata, anak ni Sofia. Daddy, dito po ba tayo mag-celebrate ng birthday ko? Natatakot po ako, Daddy. Uwi na lang po tayo. Huwag kang matakot. Mababait naman sila. Basabi mo gusto mong makita ang mommy mo? Mommy, nandito po ang mommy ko. Hindi na po siya sick, Daddy. Sick pa rin. Pero siguradong matutuwa siya kapag nakita ka niya. Okay po. Iwan na see her po. Gusto ko po siyang i-kiss sa at ihag para gumaling na po siya. Maya-maya ay inilabas naman ng isang nurse si Sofia. Makikita ang malaking pagbabago sa itsura nito, payat, sugat pa rin, ngunit nang mamukhaan si Miguel ay bigla naman siyang umiyak. Asan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Mommy, mommy ko, mommy. Ikaw ang baby. Baby ko. Mommy, birthday ko po ngayon. Happy na po ang birthday ko kasi nakita ko na po kita. I love you, mommy ko. Huwag ka na mag-cry, Tilisay. Daddy, pwede po bang lagi nating puntahan si mommy para hindi siya sad? Ay naman anak. Kapag walang work si Daddy, pwede natin siyang puntahan. O kaya ay pasasamahan kita sa yaya mo basta behave ka lang dito ha. Okay po Daddy. Si mommy love na love ako ni Daddy Miguel ko, and siya rin po ang best friend ko. Sana magaling ka na po para you can go home na and you can play with us. Miguel, salamat. Salamat at patawarin mo ako habang buhay kong tataningin unang naloob ang pag-aalaga at pagmamahal mo sa anak ko sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko. Salamat! Hindi ko man alam kung anong dahilan mo o kung anong nagtulak sa'yo na gawin yun kay Tito sa ngalan ng pera. Pero alam ko na lahat ay may pangalawang pagkakataon na maging mabuti at piliin kung anong tama. Hindi na natin mabuburang masakit na nakaraan pero saan na makausad na tayo para sa bata. Para sa anak niyo ni Tito Daddy. Huwag kang mag-alala. Magkaroon man ako ng sariling pamilya, mamahalin ko pa rin siya at ituturin ko siyang sarili kong anak. Sana tuluyan ka na ring gumaling. Maiwan ko muna kayo para naman makapag-usap kayo ng maayos. Habang nasa malayo, hindi naman maiwasang ngumiti ni Miguel nang makita kung gaano kasaya ang bata habang kausap nito. Ang batang yon ang nagbigay sigla sa buhay niya, lalo na't yun na lamang ang natitira niyang kadugo. Anak, lagi kang magiging mabait sa Daddy Miguel mo ha. Maswerte ka dahil lalaki ka na may maayos na magulang. Ayaw kong maranasan mo ang pinagdaanan ko at mga pagkakamaling nagawa ko sa buhay. Lagi mong piliing gawin ang tama kahit gaano kahirap. Mahal na mahal ka ni nanay.
Marahan namang pinahid ng bata ang butil-butil na luha sa mata ng kanyang ina. I love you, mommy ko. Huwag na po kayong umiyak.